Pinapaigting ng simbahan ang panawagan para sa malawakang pagkilos sa nalalapit na trillion peso march sa darating na Nobyembre 30 na pinangungunahan syempre ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Binibigyan diin ni Father Raimundo de Guzman na may malaking papel ang simbahan sa paghikayat ng mamamayan na magpakita ng sama-samang tindig laban sa katiwalian sa pamahalaan. Naniniwala rin si Father de Guzman sa lakas ng mamamayan lalo na kapag sabay-sabay na kumilos ang puwersa makakapaghatid ng pagbabago sa gobyerno. Sa gitna naman ng tumitinding panawagan para sa pananagutan at malinis na pamamahala, binabaling ng simbahan ang atensyon ng publiko sa isyu ng korupsyon na matagal nang nagpapabigat sa ekonomiya at naglilimita sa serbisyong dapat ay nararamdaman ng taong bayan. Hinimok rin ni Father de Guzman ang mga tagapakinig at manonood ng Bombo Radio at Star FM na makilahok sa naturang pagkilos. Git niya, mahalagang maipakita ng sambayanan ang pagkakaisa sa pagtulak para sa mas maayos na pamahalaan at mas matatag na sistema na may malinaw na pananagutan. Nananatili namang bukas ang simbahan sa pakikipag-ugnayan sa mga komunidad at sektor na nagnanais magpaabot ng suporta upang masiguro ang organisadong paglahok at ligtas na pagtitipon sa darating na ika-30 ng Nobyembre. Ang Trillion Peso March ay inaanyayahan ang sinuman na naniniwala na ang bayan natin ay dapat magkaisa para kontrahin ang pandarambong, ang katiwalian, ang kasinungalingan. Kung kayo po ay naniniwala, kayo ay inaanyayahang sumama sa Trillion Peso March. Actually, bago dumating yung guideline ng mga obispo, nagkakaroon na kami ng Christ the King sa bawat purok. Pero dahil may guideline, then isisingit ito doon sa panawagan kung sila'y naniniwala, kung sila'y kumbinsido na dapat magkaroon ng pagbabago ang ating gobyerno, ang ating lipunan ay malugod na inayayahang sumama. May malaking magaganap sa Manila. Pero inaanyayahan kami ng aming mahal na obispo na dito lang muna kami sa aming mga parokya. Kasi, siyempre, kukonsider mo yung logistics, pagpuntang Manila, tapos baka may mga unpredictable conditions tulad ng kamanakunan, weather, it's more practical, we can gather more in our own respective parishes. Ay alam naman natin sa EDSA, dahil sa hikayat ng simbahan, yung mga tao ay pumunta sa EDSA at yun ang umpisa na ng kabagsakan noon panganahon si Ferdinand Marcos. Mahalaga kasi kung hindi tayo makiisa, kanya-kanya, wala akong pakialam sa gobyerno, tayong lahat ay lulubog dahil tayo ay kasama sa iisang bansa, iisang bayan. Kung ipapakita natin na tayo nagkakaisa, kung tayo ay seryoso na magkaroon ng tamang pamamahala ng ating gobyerno, natitiyak ko malaki ang mangyayaring pagbabago. Okay, agagi, kakabalayan, kakabsat ken Apo Kristo, kaya po labay ko imbitan kayo, mika sa saya, tasayan gawon tayo, Trillion Peso March, aliwalabat paran dilin si katayo, sa inunutan tayo pa, araramay untumbok niran kailalakan. Saray anak, apo, si karasuminabang saya. Mangkasakita yun amin kumon. Hinihikayat ko lahat ng mga naniniwala, kung kayo kumbinsido na gusto nating magkaroon ng pagbabago ang ating gobyerno, ang ating lipunan, malugod kayong inaanyayahan na sumama dito sa Trillion Peso March. Gagawin ayong November 30. Holiday po yun. Bonifacio Day, kaya walang pasok. Yes. Para sa programang Bombo Hanay Udugto, Patrol numero 4. Bombo Justin Ramos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!